Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. For today's video mga kumarites, ayan, papasok na tayo. O diba, sasama ko kayo at tayo papasok na. Nakagawa na nga ako ng idlip niyan at malapit na nga tayo sa ating company. At halos lahat nga ng sakay dito sa shuttle ay mga tulog. Syempre dito na nga lang din talaga kami bumabawi ng tulog pag nakasakay na sa shuttle. Dahil alam nyo na kung isa ka nga na nagtatrabaho sa mga ganitong electronics company ay halos 5 oras nga lang din talaga ang aming mga itinutulog. Dahil pag panggabi nga kami ay naku, bihirang-bihira na talaga makadiretso ng 8 hours na tulog. Totoo lang yan ay napakahirap naman talagang gumawa ng tulog lalo na kapag ka sa umaga. Iba pa rin talaga ang tulog sa gabi. Kaya naman ang ginagawa na nga lang namin ay kapag ka 1 hour break time namin ay itinutulog na nga lang namin kaysa naman ikain pa namin. Pero syempre nagbabaon nga ako ng tinapay at yun na nga lang ang aking kinakain. Kaysa naman kasi pupunta pa ng kantin ay napakalayo din naman kasi ng lakarin. At ayan, nandito na nga tayo sa locker at magmemedyas na nga ako. Syempre dito nga ay kailangan nakamedyas ka. At syempre ipeflex ko na nga rin pala itong medyas na bigay nung amin sa bleeder na si Per. Papasko nga pala niya to sa amin at tigdadalawa nga kami ng pares ng aming mga katarbaho. Kaya naman thank you. Napaka-cute nga nitong medyas na ito at tamang-tama nga, no-guard na nga yung iba kong medyas. Kaya naman ito na lang yung aking susuotin. At syempre bago nga ako pumasok sa loob ay magre-retouch muna tayo. Magsusuklay-suklay ng kaunti. Maaga pa naman yan kaya naman hindi ako nagmamadali. At ayan, ready ko na nga rin pala itong aking armband dahil dun sa pwesto namin ay napakalamig talaga. At syempre nagbaon na nga rin pala ako nitong OPAP. May nakapagsabi nga sa akin na kapag masakit nga daw ang lalamunan mo ay magbabad ka nga daw ng marshmallow sa bibig. Kaya naman ayan, nagbaon nga lang pala ako ng 5 pirasong OPAP. At in fairness naman nga at nakailang babad nga lang ako nito sa bibig at okay na nga yung lalamunan ko, hindi na siya makati. At ayan, konting tingin na nga lang pala sa salamin at okay na nga tayo. Maglagay na nga tayo ng face mask at tayo papasok na. At yun lang mga kumarites, see you tomorrow. Mananarbaho muna si kumarites. Bye! At fast forward na nga mga kumarites at ayan, awas na nga ulit tayo. Medyo mabilis nga din ang oras no, nandito na naman tayo at aawas na naman. At pagka ganitong OT pa nga ako ay minsan nga ay 9:30 na nga ako nakakauwi. 1 oras nga yung biyahe ko. Pero pagka traffic nga ay nakuha, abutin na nga tayo ng siyam-siyam sa biyahe. At ayan, bumaba na nga ako niyan at wala pa nga dito sa Michelle yung aking asawa. Nagchat nga pala sa akin ng alas 4 ng umaga at katatapos nga lang daw nilang mag-inom. Kaya naman expected ko na hindi agad yun magigising. Pero nung binidyo call ko naman ay sumagot naman at papunta na nga dito. Tatawid na nga lang pala ako niyan para hindi na nga pala siya tumawid. Medyo nakakatakot nga din ditong tumawid sa kalsadang ito dahil nga prone na prone nga sa aksidente. Kaya naman buti na lang talaga at naka-stop nga yung stoplight. Kaya naman ayan, dali-dali na nga akong tumawid. Dito na nga lang pala nagantay sa kabilang kalsada itong akin darling dahil nako, Diyos ko po, ito ay lasing pa. Ang sabi ko ba naman ay maaga dapat matapos, yung pala'y inumaga na, Diyos meyo. Sa akin naman ay walang problema dahil wala naman pasok ngayon yung aking anak dahil Sabado naman. At okay lang din naman talaga sa akin lalo na kapag sa bahay lang magiinom, huwag nga lang sa dayo. Inaantok pa nga siya niyan, sabi ko na lang ay sabayan na nga lang niya ako pagtulog mamaya. At ito nga pala yung ginagawa nung isang araw, akala ko nga pala ay kung ano, yung pala ay nag-upgrade na itong aming gate. Yung dati nga ang pintuan namin dito ay kahoy, ngayon nga ay bakal na. O diba, nakaluag-luag na talaga. At ayan, pagkadating ko nga pala dito ay inabot na nga pala sa akin ng aking asawa yung pinabili ko na pangsigang. Dahil sa freezer ko nga ay may karne naman, yun nga lang ay wala nga pangsahog kaya ako'y nagpabili sa aking asawa. Hindi ko pa nga pala tululutuin dahil nga yung aking asawa ay nagpaksiw ng pata kahapon kaya naman may ulam pa kami. At dahil yun pa rin ang ulam namin ngayon ay naku, paniguradong sawa na itong aking mag-ama doon sa paksiw na pata. Eh sakto naman marami nga akong bahaw sa rep kaya naman ayan, magsasangag muna tayo. Pagkadating nga dito sa bahay ay nag-init na nga ako nitong kawali. At yung asawa ko nga ay nahiga ulit. At yung aking anak naman ay tulog pa kaya naman ayan, magsasangag muna tayo. Syempre naglagay na nga rin ako ng butter niyan at sinunod ka na nga itong bawang. Sapol talaga mga kumarites, hindi ako gumagamit ng langis na pangsangag. Butter talaga yung ginagamit ko kaya naman hindi talaga ako nagpapawala ng butter sa rep. Dahil kapag butter nga yung iyong inilagay ay malasa na nga yung kanin. At syempre wala naman akong nilalagay na ibang pampalasa dyan kundi itong Knorr seasoning. Okay na nga yan kahit hindi ka na nga maglagay ng magic sarap. At dahil sinangag nga ito ay masarap nga ito yung kapartner ay itlog. Kaya naman ayan, galawin na nga natin itong itlog na nakalagay sa aking prosperity bowl. At panigurado nga pag sinangag yung aming kanin ay hindi pwedeng 2 itlog lang sa aking anak, dapat ay 3. Kaya naman ang kukunin nga natin dito sa prosperity bowl ay 6. Dahil 3 nga sa aking anak, 2 naman sa aking asawa at 1 naman sa akin. Ang oras nga ngayon ay mag-aalas 10 na nga. Kaya naman itong aking niluluto nga ay umagahan at tanghalian na rin. Inumpisahan ko na nga rin lutuin itong itlog at nilagyan ko nga lang pala ito ng asin. Ang gusto nga pala ng aking asawa sa itlog ay yung medyo malasado nga. Kaya naman ang ginagawa ko nga ay hindi ko na nga binabaliktad yung itlog. Ang ginagawa ko na nga lang ay pinapaliguan ko na nga lang ng langis yung ibabaw para hindi masyadong maluto yung pula. At ayan, fast forward na nga, tapos na nga tayo magsangag at tapos na nga rin ako magluto nitong itlog. Syempre natakam naman ako dito sa niluto ko kaya naman kakain tayo kahit kaunti. At ayan, nagtimpla na nga rin pala ako ng black coffee pero walang asukal. Ngayon pa nga lang ay nagsasanay na nga ulit ako na magbalik loob. At ayan,
sumandok na nga rin pala ako at konti nga lang yung ating kakainin. Pamula nga ngayong araw na to ay mag-uutay-utay na nga tayo mag-diet. Babawiin ko nga lang pala ulit yung 70 kilos ko. Pero pagkatapos nun ay magmumukbang na ulit tayo, char. Pero sa totoo lang, hindi ko nga alam kung hanggang saan ko nga kakayanin ng pagdadiet. Pero syempre, ipupush ko na nga to dahil naaawa na ako sa aking mga uniform. At ayan, narinig ko nga na may nagse-cellphone na sa loob ng kwarto. Kaya naman ayan, tinawag ko na nga yung aking anak at gising na pala. Pinagtimpla ko na nga rin pala siya ng kape niya dyan. At ayan, kumain na nga rin pala siya ng kanin at panigurado, madami na naman niyang makakain. Dahil pag sinangag ko nga, ay naku, nakakailang bulos nga yan. At pagkatapos naman yan, itong yema cake nga, nilipat ko na nga dito sa aking ice creaman. Dahil pampasikip nga sa rep itong lagayan na kahon. At binalot ko na nga lang pala ng cling wrap itong pagkain ng aking asawa. Dahil naku, ang daming langgam dito sa amin. At yun lang naman mga kumarates ang ganap natin ngayong araw. Thank you for watching. Till next video. Bye!